Marso 2012. Mainit ang panahon at ang Pasay ay puno ng ingay ng mga jeep, bus at nagmamadaling mga empleyado. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik ngunit excited si Dencio Umanla, 21 anyos, nakaitim na polo at may nakasukbit na backpack. Ka-graduate lang niya sa kursong IT at ngayon ay papasok na siya sa una niyang trabaho. Ang Lee Coffee and Bread Corporation ay isang kilalang kumpanya. Maraming branches, marami ring loyal customers, pero ang head office ay taliwas sa pagkakakilala ng mga tao sa naturang pangalan ng kumpanya. Malinis nga, moderno, may salamin sa harap, ngunit tila may kakaibang lamig na enerhiya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng guard. Sir, kayo po ba yung bagong CCTV operator? Opo, ako po si Dencio. Good luck sa'yo, sir. Mabait naman ang mga tao dito, pero may mga dapat kang iwasan. Napakunot noo si Dencio. Sir, sino po? Basta, makikita mo rin. Pagdating niya sa control room, sinalubong siya ng isang lalaking nasa edad 30s. Medyo payat, mukhang pagod. Ikaw pala yung bago. Ako si Mario, senior CCTV operator. Nice meeting you po, sir. Huwag mo na akong isir. Pareho lang naman tayong empleyado eh. Lahat dito ay may takot na nararamdaman. Baka maging isa ka rin. Nagkatawanan sila ng kaunti, pero halata ang tensyon. Umupo si Dencio sa harap ng mga monitor. Dosenang kamera. Lahat ng lugar ay kita. Doon niya napansin ang mga empleyado. Lahat tahimik. Napipilitang umiti. Parang may pinagdaraanan. Mario, bakit parang tense ang lahat? Kasi nandyan na siya. Sino po? Unti-unting tumayo si Mario at tumingin sa hallway. Sa dulo, may dumarating. Isang matabang ginang, naka-red blazer, mamahaling perlas, at may hawak na clipboard. Mabagal ang lakad niya, pero parang nagva-vibrate ang hangin tuwing dumaraan. Si Mrs. Demansa, HR manager, taga-hukom, taga-hatol, taga-final warning, demonyo. Pumasok ang ginang sa HR office. Ang mga tao ay pigilang hininga. Tandaan mo, Dencio, kapag kinainisan ka niyan, tapos ka na. Ganun ba siya kasama? Hindi lang siya masama, upal pa yan. Napangiti si Mario, pero may takot sa mata. Paglipas ng 2 linggo, sanay na si Dencio sa trabaho, pero mas lalo siyang nagtaka sa kultura sa opisina. Tuwing dumaraan si Mrs. Demansa, tumatayo ang lahat. Walang kumikibo. May isang babaeng nagkamaling ngumiti ng maingay. Ikaw, magpunta ka sa office mamaya ah. Kinabukasan, suspendido na ang babae. At ang rason, failure to comply with professional behavior. May isa pang lalaki na late lang ng 4 minutes. Final warning agad ang pinataw sa kanya. Pero ang pinaka nakakatakot, gabi-gabi, may pinapatawag si Demansa sa HR room. Sa CCTV, nakikita ni Dencio ang lahat. Papasok ang empleyado. Magtatagal ng 2 hanggang 5 minuto. Lalabas na umiiyak. Oras-oras, may nagre-resign. Isang gabi, halos 10:00 na ng gabi, nag-overtime si Dencio. Nakita niyang may lalaking empleyado na pilit pinapipirma ni Mrs. Demansa ng papel. Pumirma ka na. Eh ma'am, wala po akong kasalanan eh. Pirmahan mo. Ako na nga nagsabi eh. Pag sinabi kong kasalanan mo. Nagitla si Dencio, pero wala siyang magawa. Hindi niya trabaho ang makialam. Pero sa kanyang puso, umuusbong na ang galit. Isang araw, pinatawag si Dencio ni Mrs. Demansa. Ikaw ang bagong CCTV operator, di ba?
Ayusin mo nga ang camera dito sa HR office. Sira eh. Yes, ma'am. Pagpasok niya sa HR office, bumanat ang amoy. Hindi yon amoy pawis. Hindi amoy basura. Amoy nabubulok na bangkay. Napahawak siya sa ilong. Nang lumingon, nakita niya si Mrs. Demansa. Nakatingin sa kanya, pero hindi gumagalaw ang mata. Sobrang dilim. May problema ba? Wala po, ma'am. Habang nag-i-install siya ng bagong kamera, narinig niyang kumakaluskos ang ginang. Paglingon niya, may itim na laway sa gilid ng bibig nito. At kumislap ang mata nitong pulang-pula sa isang iglap lang. Nanlamig si Densyo. Paglabas niya, halos sumuka siya dahil sa sobrang baho. Hindi normal ang amoy na yun At natatandaan niya ang kwento ng tatay niya noong bata pa siya. Kapag ang tao ay amoy bangkay, hindi na tao yan. Hindi nakatiis si Densyo. Nagsumbong siya sa CEO, si Mr. Roland Lee. Nasa late 20s, pero seryoso at mukhang laging puyat. Sa pribadong office. Anong kailangan mo, Densyo? Sir, may sasabihin po ako Delikado pero totoo. Ang gawan. Huminga ng malalim si Densyo. Si Ma'am Demansa po. Aswang. Napahinto si Roland. Hindi nagulat. Bagkus. Natakot. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Nakita ko mismo, sir. Amoy bulok siya. Nag-iiba ang mga mata. May itim na laway at... Tama na. Tumayo si Roland at inilak ang pinto. Alam na namin yun. Kung alam ninyo, bakit nyo hinahayaan? Dahil matagal ng kaalyado ng pamilya namin ang angkan nila. At ngayon, sila ang may hawak sa amin. Sir, pinahihirapan niya ang mga empleyado. Hindi ka namin kayang protektahan at kapag nalaman niyang nagsumbong ka. Pero huli na, may nakatayo sa likod ng pinto, si Mrs. Demansa, at nakikinig. Kinabukasan, pinatawag si Densyo sa HR. Pagpasok niya, malamig ang opisina. May harang ang mga bintana. Walang tao. Nasa gitna ang ginang. Nakatalikod. Komportable ka ba sa trabaho mo, Densyo? Opo. Sayang, dahil malapit ka nang mawala. Lumingon siya at ngumiti. Ngiting may pangil. Huwag kang magmarunong bata. Dahil ang pagsusumbong, ang pinakamali mong ginawa. Lumapit siya ng mabagal, ngunit mabigat ang hakbang. Amoy na amoy ko ang dugo mo. Malinis. Bata. Anong ibig niyo pong sabihin? Bigla siyang sumigaw. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mabubuhay dito. Kumurap ang ilaw. Bumuka ang bibig niya. Mas malaki pa sa normal. Sa loob, may itim na dila na gumagalaw. Pakiramdam ni Densyo ay lulunukin na siya ng buo. Pero biglang kumislap ang suot niyang agimat. Ang pendant mula sa lolo niya. Isang lumang bato na kulay ginto. Umatras ang ginang. Napaso. Anong? Anting-anting yan Doon na napagtanto ni Densyo. Hindi siya basta ordinaryong tao. At hindi niya hahayaang apihin siya. Ma'am, mali ang pinili niyong taong kakalabanin. Yun lamang ang nasabi niya bago siya tumalikod at lisanin ang opisina. Pag-uwi ni Densyo, dumiretso siya sa lumang bahay ng pamilya niya. Nang makita siya ng kanyang ama, bigla itong napakunot noo. May nakabangga kang hindi tao Tay, aswang. Si Demansa, yung HR manager namin. Natigilan ng lalaki. Nabuhay pa pala sila. Sila? Ang angkan ng mga Demansa. Ang pinakamatagal na angkan ng aswang sa Laguna. Inubos namin sila noong 1987. Tay, buhay pa yung leader nila. Napasigaw ang tatay niya. Mga manla,
Magtipon! Lumabas ang buong angkan ng manla. Mga pinsan, tito, at kapatid ng tatay niya. May dalang itak, may mga buntot pagi, may anting-anting, may gabay. Lahat sila handa sa digmaan. Anak, ikaw ang gusto kong tumapo sa kanya. Opo, tay. Hating gabi, tahimik ang head office. Pero sa loob, may 8 anino na gumagalaw. Ang mga natitirang demansang aswang. Isang lalaki mula sa pamilya ni Densyo ang humawak ng CCTV at sinira ang system para hindi malaman ng mga pulis ang mga mangyayari at maihayag ang kanilang mga pagkatao bilang mga manunugis. Nagsipasukan ng pamilyang Manla sa loob ng building. Hanapin ang matabang aswang na yon na nagtangkang sakta ng anak ko. Biglang bumagsak mula sa kisame ang unang aswang. Mahaba ang kuko, parang paniki ang mga mata. Mga manla! Umatras ang isa sa pinsan ni Densyo, pero sinibat ng isa pang aswang sa likod. Tumilapon ng dugo noon. Kuya Rodel, Sinugod ng isa pang aswang si Densyo. Tumatalon na parang pusa, mabibilis ang galaw. Tinamaan ito ng buntot pagi. Nadala ni Densyo sa mukha nito. Umatungal yun. Nasunog ang balat. Parang nagbabaga. hindi mo ako kaya. Sa kabilang dulo, nakikipagsagupaan si Tatay Daboy sa isang higanting aswang. Nagkakabasagan ng mesa, tumitilapon ng mga upuan, at nag-iingay ang sahig. Sa HR office, naroon si Mrs. Demansa, nag-iisa, nakatayo, nakatingin sa salamin. Punit na ang suot niyang blazer, nakabaon sa balikat niya ang nakausling buto, at unti-unti siyang nag-iiba. Pumuputok ang ugat, lumalaki ang katawan, lumalalim ang mata. Humahaba ang pangil pero mataba pa rin na parang bulldog. Pero daga ang ulo. Mga manla, kayo na naman. Pagkatapos ng 30 taon, nagbalik kayo. Pumasok si Densyo. Magkaharap sila. Tapusin na natin to. Tabatsoy. Bata ka lang. Hindi mo alam ang laban na pinasok mo. Lumakad ang ginang. Malaki, mabigat, mabangis. Papatayin ko ang lahi mo. Kagaya ng ginawa ko noon sa iba niyong mga kaanak. Tingnan natin. Tabatsoy, gasol. Nagsusuot ka pa ng asul, mukha ka tuloy gasol. Nagsagupa sila. Nagbasagan ng mesa. Nagtilamsikan ng dugo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw. Sinunggaban siya ni Demansa at itinapon sa glass wall. Pagbagsak niya, nakita niyang papalapit ang halimaw na parang toro. Hinugot niya ang buntot pagi. Pinaghampas niya ang matabang HR manager na aswang. Dinig na dinig niya ang bawat paghiyaw nito sa bawat hagupit ng buntot pagi. At sa huling segundo, sinaksak niya ito sa dibdib. Umatungal ang matabang aswang. Pero hindi pa tapos. Hinila ni Demansa ang buntot pagi at pinilipit ang leeg ni Densyo. Mamamatay ka dito. Habang hinihigpitan ng HR manager ang pagkakasakal sa kanya, kumislap ang agimat sa leeg ni Densyo. Nasunog ang kamay ng matabang aswang. Nabitawan siya. Tumayo si Densyo. Kinuha ang agimat at tinusok mismo sa pagitan ng mata ni Demansa. Pumutok ang ulo ng halimaw at nagkalat ang utak nito na puno ng mga taba. Natapos ang laban. Kinabukasan, dumating ang buong pamilya Lee sa bahay ng mga manla. Nakaitim sila, parang nagluluksa. Hindi namin kayang tumbasan ang ginawa ninyo. Trabaho naman namin to, kaya ayos lang. Kung wala kayo, baka kami na ang susunod na itumba ng mga Demansa. Lumapit si Roland kay Densyo. Densyo, mula ngayon, ikaw ang magiging chief security at ang pamilya mo,
ang gagawin kong protektor ng kumpanya at ng aming angkan. Tumango si Densyo. Halatang pagod pero matatag. Habang nandirito kaming mga manla, walang aswang na mananalasa dito. Nagyakapan ng dalawang pamilya. Pero sa Laguna, may nagsisimulang gumalaw sa ilalim ng lupa. Isang mas malaking halimaw ang nagbubukas ng mga mata at pabulong nitong sinasabi, Hindi pa tapos ang laban.